Hello, konnichiwa. Nagpaplano ka bang gumala sa Kyoto? Baka naghahanap kayo ng quick stop sa inyong itineraryo. Abay kung ganon, para sa'yo ang video na to. Dinadayo dahil sa kanilang futuristic architecture design at illumination. Baka madaanan nyo lang sa inyong susunod na bakasyon. Wala nang ang iba, kundi ang sikat na Kyoto Station. Galing nga kami sa ibang tourist spot bago kami dito napadpad. Kakalamierda namin, nagutom kami agad. Naghahanap ba kayo ng eat-all-you-can na napakamura? Abay dito kayo pumunta sa Moku Moku, Japanese and Western Cuisine Buffet. Ay, buffet pala. Napakamura lang, men. Nasa 2 to 3,000 yen lang. Ang dami mo nang makakain. Nasa ikasampung palapag ng Kyoto Station. Di ka po mong nilaag. Di rin mo pa ni hapon. Eto, tinabot na nga sa amin ang instruction na naka-English. Baka daw kasi hindi namin maintindihan ang instruction nila in Japanese. Bibihira lang talaga kasi dito ang mga Japanese na nakakapagsalita ng English. Tinanong ko nga yung staff, "Can I ask about the menu, please?" Sinagot ba naman sa akin, "Sir, the menu please is none of your business." Pagkakuha nga namin sa plato, natawa kami bigla. Kala kasi namin, maglalaro kami ng sungka. Eto't paisa-isa lang muna't nang matikman lahat ng putahe nila. Sobrang daming mapagpipilian, parang Japanese karinderya. Kung wala kang kakayanang mabusog, hindi ka siguro magsasawa dito. Hindi tulad ng pagkasawa niya sa'yo. Halos lahat na nga kompleto dito, mula sa vegan diet hanggang sa pagiging carnivore. Depende na yun sa'yo. Wala naman sigurong magbabuffet para lang kumain ng damo. Personal favorite namin ni Mrs. Tung at pakalambot na karne. Binabalik-balikan talaga namin. Sa sobrang lambot, hindi mo na kailangang nguyain. Wala na kasi akong ngipin sa may bagang. Kaya tuwing kumakain ako ng karne, parang nagiging bubblegum. Siyempre, nasa Japan na tayo. Bread na instead na kanin. Pero naghahanap ka pa rin ng extra rice, aminin. Overall, masarap naman yung pagkain nila dito. Hindi ko na nga masyadong pinuno yung pangalawang plato. At para hindi tayo mapagkamalang patay gutom bes, bumalik lang ako dyan mga 3 beses. Siyempre, hindi kompleto ang kain kung wala yung pangtanggal ng gumay. Ang panghimagas na soft ice cream nila, pampasaya ng buhay. Hindi pa yata talaga ako marunong mag-serve ng soft ice cream, men. Hindi ko pa kayang gayahin yung shape na nabili ko sa 7-Eleven. Buti pa tong si Mrs. Medyo tumama. Pinagkaiba ng soft ice cream niya sa akin. Medyo mahaba. Kailangan pala yatang paikot-ikutin muna yung baso. Gaya nung pagpapaikot-ikot niya sa'yo. O mga bata, itong usapan na nga'y medyo napahaba. Itutuloy na lang natin to sa susunod na kabanata. Sige na, scroll up na muna kayo. Lalagpas na kasi tayo ng 3 minuto. Hanggang sa muli, paalam!